nasa halos 150 ang bilang ng mga nadisgrasya dahil sa pagpapaputok. Base po ito sa tala ng Department of Health simula lang noong ika-21 ng Disyembre. Ang karamihan pa rin sa mga biktima nadali ng pikulo. Kanina nga sa Jose Reyes Memorial Medical Center, naabutan mismo ng Secretary of Health ang isang batang naputukan ng pikulo. Nakatutok live mula roon si June Veneracion. June. Mel, Arnold, mas mababa ng 15% ang bilang ng mga naputukan mula December 21 hanggang 27. Ngayong taon na ito kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon, ganun pa man, ay matinding paghahanda pa rin ang ginagawa ng mga ospital para nga sa pagdagsa ng mga pasyente sa December 31 at January 1. Unang beses pa lang daw nagpaputok ng 9 na taong gulang na batang ito. Pero minalas agad dahil sa Tondo Medical Center ang kanyang bagsak. Nagpapaputok po ako, hindi ko po nabitawan, kaya naputokan yung kamay ko. Sakto naman na dumadalaw sa ospital si Health Secretary Enrique Ona, kaya inabutan pa niya ang bata na nasa emergency room. Sabihin mo sa mga kaklase mo na huwag nang bumili. Turotot na lamang. Ang nakadisgrasya sa bata, ang matagal ng bawal at small but terrible na pikulo. Sa tala ng DOH, karamihan sa mga nabiktima ng paputok mula December 21 hanggang 27, pikulo ang dahilan. 149 ang nabiktima ng paputok, isa naman ang tinamaan ng ligaw na bala. Bumaba tayo, may pagbaba ng 15% kumpara nung isang taon. Para may tamang gabay ang mga sasalubong sa bagong taon, 2 option ang inilatag ng DOH. Gangnam o kahon? Siyempre gusto nyo kahon. Pero ano naman ang kahon? Ayan, isa-isayin natin. Ayan. Meron tayong bone saw. Tatanggalin namin ngayon yung mga butong yan. Ayan. Isa-isa. Yan, parang tinik. Para wag madamay yung ibang bahagi ng katawan, pinuputol ngayon ito bone saw sa mga long bone. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nakalatag na ang mga gamot at gamit para sa mga magiging biktima ng paputok. May mga lumang gamit. Tinatawag ng manual drill. So ito yung K-wire na wire siya, itutusok sa buto. Sa loob mismo ng buto para magdugtong. Meron din namang mga bago. Ito po yung oscillating saw, gamit na pangputol sa mga buto. Oo. So ito yung Mas high-tech version na siya. mas mabilis at saka mas accurate yung pag-cut niya. Sunod na pinuntahan ni Ona ang Orthopedic Hospital sa Quezon City. Nagpunta rin si Secretary Ona sa East Avenue Medical Center at Quirino Memorial Medical Center. First aid tip naman mula sa DOH, kapag naputukan, itapat ang sugat sa gripo para mahugasan, balutin ng malinis na panyo o damit. Pagkatapos ay dalhin agad ang biktima sa ospital. Ganon din kapag ang mata naman ang tinamaan, bilin na bilin, huwag na daw po kukusutin ang mata kapag nadali. At sa puntong ito ay makakausap natin si Dr. Jonathan Sabadaw, ortho surgeon dito sa emergency room ng Jose Reyes. Doc, gaano na po kayo kahanda? Well, handang-handa na kami, no? Kung makikita nyo nga, nandito na lahat yung mga gamit na gagamitin natin pagdating ng bagong taon. Kung sakasakali mang may mga mapuputukan at ma-aksidente. Katulad nitong lagari na to, ano? Ito na yung nakahanda ng ipangpuputol natin kung sakasakali, no? Dahan-dahan lang po, ano? Kung magiging biktima. Oo. Full force talaga yan pag full force talaga to. No, kasi hindi ito kakapit kung hindi mo pepersahin eh. Talagang todo? Oo, kailangan persahin mo. Pag napagod ka na sa... Pag napagod ka na, pwede ka nang gumamit ng yung mas madali, no? So, kaya lang, mas mabilis. Parang sa tunog pa lang eh. Tunog pa lang eh, talagang kikilabutan ka na, no? Hindi ka patatawarin ito, talagang puputulin ka nito. Talaga? Hindi kami tatantanan yan? Hindi ka tatantanan ito. Bukod dyan, ano po bang nakahanda dyan na doctor? Meron din tayo, no? Yung mga, katulad nung nakita nyo kanina, yung mga wire na mga kinakabit namin sa mga buto na itinutusok namin. Yan po. No? Para mapagdugtong namin yung mga napuputol na buto. Yan po, pinapasok talaga. Pinapasok, ibinabaon yan, ano? Baon na baon. Ngayon, ito yung mano-manong paraan. Pero meron din naman tayo. Baka naman kahit may anesthesia, magising dyan. Hindi naman, makakatulog. Kasi tulog ka naman kung gagawin namin to eh. Hindi ka naman namin gagawin ng gising. Okay. No? Pero kailangan pa rin mag-ingat.
At may counterpart yan. Yes, meron tayo nitong ginagamit namin na automated na din siya. Hindi mo na siya kailangang kambyuhin. No? Mas mabilis, mas mapapadali ang trabaho. Mas mapapadali. Mas mapapadali ang trabaho. Kaya sa mga nanonood po dyan, lalo na yung mga bata, kung ayaw yung dumaan sa mga kamay ng mga tulad ni Dr. Sabadaw, ay wag na wag po kayong gagamit ng paputok ngayong sasalubungin nyo ang bagong taon. Balik sa Igan. Maraming salamat, June Veneracion.